Bago ang malawakang kilos protesta sa linggo, nagrally na ang iba't ibang grupo ngayong araw para tutulan ang korupsyon lalo na sa flood control projects. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, lumabas mula sa kanilang mga klase ang mga estudyanteng nasa likod ko ngayon na pawang miyembro ng grupong One Taft para mag-rally kontra korupsyon. At galing sila sa iba't ibang mga kolehiyo at universidad dito sa paligid ng Taft Avenue na madalas binabaha, kaya dismayado sila sa mga maanomalya o manong flood control projects. Pero bukod dito, kaliwat ka ng protesta rin ang idinaos sa iba't ibang panig ng bansa. Sunod-sunod na malalakas na busina ang narinig sa Legarda Street sa Maynila. Hinikayat kasi ng mga ralista mga dumarang motorista sa tinawag nilang busina kontra korupsyon. Bago ito, naglatag ang isang grupo ng mahabang tela na kulay pula habang tumatawid sa Recto Avenue. Para raw yan sa global campaign na Draw the Line para sa climate change. Imbis daw kasi natutukan sana ang krisis sa kalikasan, napunta lang ang pondo ng bayan sa maanumalyang flood control projects. Binabayo tayo ng dilubyo, ng mga bagyo, pagbaha. Yung pera na kailangan ng mga komunidad, lalo ng Maralita, binubulsa pala ng ilang tao lamang. Nakisali rin sa kilos protesta ang grupo ng mga manggagawa na pinangunahan ni Calio de Guzman. Hanggat political dynasty ang namumuno sa tuktok ng ating gobyerno, hindi titigil ang korupsyon. Dahil ang political dynasty, kakambal niyan ang pagnanakaw. Nangalampag naman ang mga magsasaka at estudyante sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Binato pa nila ng putik ang isang project billboard. Gusto raw nilang managot ang mga sangkot sa umunoy ghost flood control projects. Kailangan po makulong sila dahil sila milyon-bilyon pero kami mga magsasaka, gutom, hirap. Hindi namin alam saan kami kukuha pagkain sa araw-araw. Nag-walk out naman ang mga estudyante sa University of the Philippines Los Baños sa Laguna. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, nanawagan din silang itaas ang budget sa edukasyon at ayuda. Sa tanggapan naman ng DOTR, nagkilos protesta ang ilang transport groups. Dapat daw, ilaan na lang ang pondo para sa Public Transport Modernization Program. Pondo na hinihingi namin kaysa naman mapunta lang sa korupsyon. Sa gitna ng protesta, lumabas ang ilang opisyal ng DOTR para makipagdialogo. Nanghingi na raw sila ng mas mataas na budget para sa service contracting at fuel subsidy. Cheryl, bukod sa pagsigaw dito sa lansangan, nagdaos din itong mga estudyante ng kanilang candle lighting activity at meron din silang human chain na ginagawa kontra pa rin yan sa katiwalian. At kanina, namimigay din sila ng mga flyers dito sa mga motoristang dumaraan dito nga sa bahagi ng Taft Avenue. Simultaneous o sabay-sabay itong ginagawang pagkilos ng grupong One Taft sa iba't ibang mga eskwelahan o universidad dito nga sa kahabaan ng Taft Avenue. At sila rin daw ay sasama at makikiisa sa mas malawakang rally sa darating na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.